Update po tayo sa investigasyon kaugnay sa lumubog na MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan kahapon. Sa ulat on the spot ni Jonathan Andal. Jonathan? Yes, Connie, katatapos lang dito ng press conference ng Secretary ng DOTR at ng Hepe po ng Philippine Coast Guard. Inanunsyo po nila epektibo ngayong araw. Grounded na po, hindi muna papayagang bumiyahe yung lahat ng 24 na passenger ships ng Allison Shipping Lines. Ito po yung may-ari ng lumubog na Roro sa Basilan kahapon. Yan po yung MV Trisha Kirsten 3. Ang sabi po ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, grounded ang mga passenger ship ng Allison hanggat hindi sila nakakapasa sa audit and safety inspection ng Marina na tatagal ng 10 araw. Pareho pa rin ang datos ng Philippine Coast Guard. 10 pa rin ang nawawala at 18 ang patay. Yung 10 nawawala, 8 tripulante o crew ng barko, mismong kapitan ng barko. At ang isang tauhan ng PCG na nagsilbing Sea Marshal. Ibig sabihin, ang sabi ng Coast Guard, wala nang nawawalang pasahero. Pero iba po yan sa kwento ng mga nakapanayam nating pamilya at mahal sa buhay na naghahanap pa rin hanggang ngayon ng nawawala nilang kaanak o kakilala. Ang sabi ng Coast Guard Commandant na si Admiral Ronnie Gavan, kasama sa investigasyon nila ay kung may mga pasaherong wala sa manifesto ng barko pero nandoon nung nangyari yung trahedya. Kung meron daw na nawawalang pasahero ng lumubog na Roro, ipaalam lang daw po dito sa tanggapan ng Coast Guard sa Zamboanga City. Samantala kanina, nakasama po ang GMA Integrated News sa eroplano ng Philippine Coast Guard na nag-search and rescue operation at aerial inspection sa dagat ng Basilan kung saan lumubog yung Roro na MV Trisha Kirsten 3. Hindi po namin nakita yung Roro dahil lubog po talaga ito sa dagat at walang nakausling parte. Wala rin kaming nakitang palutang-lutang sa area kahit pa mga debris. Ang nakita po namin ay yung tumagas na diesel mula sa Roro. Nasa tansya ng kasama namin na taga Philippine Coast Guard ay nasa 1 hanggang 2 kilometro ang haba. Pero kumpara kahapon, mas kaunti na raw ngayon yung oil sheen kasi yung diesel, ang sabi ng Philippine Coast Guard, nag-evaporate naman daw yan. Nakita rin natin doon sa area yung BRP Tubataha ng Coast Guard na siyang nagsusearch and rescue naman doon mismo sa dagat. Connie, sabi ng DOTR Secretary at ng Hepe ng Philippine Coast Guard, may darating po ngayong araw dito sa Zamboanga City na mga technical diver. Kasi ang ginagawa lang ngayon ay surface search o yung nasa ibabaw lang yung napaghahanap. Pero pagdating po ng mga technical diver ngayong araw, sisisirid po nila hanggang nasa 70 meters nung lalim ng dagat. Medyo delikado po yun. Pero para lang daw mahanap o ma-check kung meron bang natrap doon sa ilalim mismo ng dagat, naipit doon sa barko, kaya nawawala pa rin yung, batay sa kanilang datos, 10 sakay nung Roro na lumubog sa Basilan. Yan muna ang latest mula rito sa Zamboanga City. Balik sa iyo, Connie. Jonathan, may impormasyon ba kung saan na dinala yung mga nasawi sa lumubog na Roro? Nasa punerarya kahapon yung ibang mga nasawi ayon kay Mayor ng Zamboanga City. Pero batay alinsunod sa kanilang tradisyon, yung iba po ay inilibing na rin agad dahil po sa kanilang tradisyon sa relihiyong Muslim. Connie. Oo. At doon sa fleet naman itong Allison Shipping, gaano karami ba? Kasi masususpindi nga ang kanilang operasyon. At ito ba ay makakaapekto syempre doon sa mga sumasakay, pati na rin doon sa ibang mga goods, no, pag-transport? Yung pag-transport ng goods, ang sabi naman ng Marina sa atin, ang sakop lang nung suspension ay yung passenger ships o yung passenger fleet. Hindi kasama yung cargo. Kasi meron ding cargo ships. Yes. Yung Allison Shipping na walang sinasakay ng mga pasahero kundi cargo lang. Pero ngayon 24 na barko na pampasaherong barko ng Allison yung kasama po sa audit at safety inspection. So, tingnan natin hanggang kailan ba suspendido yung operasyon ng mga passenger ship ng Allison. Ang sabi ng Marina at ni DOTR Secretary Lopez, hanggat hindi sila nakakapasa doon sa gagawin na inspection ng Marina. Connie. At Jonathan, ito'y may kapalit naman kung sakasakali dahil 24 kamo, ano ang suspendido? Paano yung mga sumasakay at ginagawa talaga itong, syempre, talagang pambiyahe nila? Oo. Meron naman mga ibang barko dito sa pantalan ng Zamboanga City.
titingnan natin ngayong araw kung ano bang magiging epekto niyan sa operasyon o sa mga pasahero na mula dito sa Zamboanga na yun nga, bumabiyahe papunta doon sa may Hulo, gaya nga Yes. na nangyari sa Basilan, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal.